Patuloy po tayo sa ating series. Nandito na po tayo sa Romans chapter 2. Natapos na po natin ang chapter 1. Ang pamagat po ng ating sermon ngayon ay walang maidadahilan. Sa ulit, base sa Roma chapter 2 verses 1 to 5. So punta muna tayo sa ating background. Ano ba nangyari ng mga nakaraang sermon? No? At maganda na susundan natin kasi nabubuo sa atin ang konteksto. Kaya malalaman natin anong ibig sabihin dito base dun sa mga napag-aralan natin mula sa simula pa. No, yan ang kagandahan po pag chronological. Tawag po natin dyan chronological exposition. Ano po yung exposition? Ini-explain natin yung intensyon ng manunulat. Hindi lang yung sinabi niya. Bakit niya sinabi yon? At makukuha lang natin yon doon po sa literary context at pati sa historical context. Ngayon po, ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo ang patungkol sa puot ng Diyos. Tandaan natin, sinabi niya, hindi ko ikinakaya ang ebanghelyo. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga Hudyo at ng mga Griego. No, iyan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya napakahalaga, sentro po ang pag-uusapan natin yung ebanghelyo. At hindi lang yon, naglagay siya ng isa pang maraming rason bakit. Dahil ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng mga kalikuan at kasamaan ng tao. Lalo na yung salitang unrighteousness, sa original yan ay liko. Kung titingnan mo sa lumang tipan, pag sinabing matuwid, yung madalas ginagawang ehemplo, yung sa daanan, matuwid, diretso ang iyong pinatutunguhan. Hindi ka kumakaliwa, hindi ka kumakanan, diretso lang. Kaya madalas sabihin ng righteousness ay katuwiran o yung pagiging matapat at matuwid ng Diyos. At ano naman po yung unrighteousness, ito po yung mga kalikuan ng tao. Tandaan niyo po yun, no? Pag sinabing unrighteousness, hindi yan ibig sabihin yung mga kasalanan ko laban sa kapwa ko. Kasama yan. Pero pangkalahatan, kalikuan yon. Kasi ang Diyos ay tapat at tuwid at ang mga tao ay liko. Okay? Kaya sinabi niya, dahil ang puot ng Diyos nandiyan na, kaya kailangan ihayag ang ebanghelyo. Hindi niya lang sinabing hindi ko kinakahiya, sinasabi niyang ako, nararamdaman niya yung obligasyon para ihayag ang ebanghelyo. Sinabi niya rin na siya ay gusto niya, gustong-gusto niya. Kailangan gawin niya. So nandun po yung napakalinaw. Pero ipinaliwanag niya yung puot ng Diyos laban sa mga kalikuan ng tao, sa kanyang hindi pagpaparangal sa Diyos at hindi pagpapasalamat, binanggit niya yon. Mula verse 18 ito, pababa, kaya kailan babalikan yon. At binanggit niya na ang tao hindi na ginawa yung natural. Ano yung natural? Sambahin ang lumikha, ang sinasamba nila at binibigyan ng mas mahalaga o mas malaking kahalagahan ay yung mga nilikha ng Panginoon. Yan po ang pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Marahil ngayon ang tukso sa atin ay hindi yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Noon kasi ang mga Diyos-Diyosan, idolatry, ay konektado sa lahat. Bago ka makipagnegosyo sa ibang bansa noon, kailangan magbow ka muna sa kanilang Diyos-Diyosan. Tapos pati ang prostitution na yon ay konektado po sa isang ding Diyos-Diyosan. At yung mga priestess o yung mga babae doon ay tinatawag na mga banal. Pero prostitution yon, magbabayad ka para makaisa mo ang Diyosa. Sa pamamagitan nila. Ganun po yung kultura. Pero sa atin po, marahil nandun pa rin. Pero sinabi nga po natin, ang simula ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay iba sa atin. Magbigay ka ng mas mahalaga sa linikha ng Lord kaysa sa Kanya. Pwede ito ay tao,
Pwede ito ay yung career, pwedeng ito ay yung pag-aaral, pwedeng ito yung kayamanan mo, ipon mo, negosyo mo. Hindi natin sinasabing wag mong asikasuhin yan. Sinasabi lang natin, wag natin bigay ng maging mas mahalaga yan kaysa sa Panginoon o sa salita ng Diyos. Malinaw po ba yon? Hindi tayo laban na umasenso ka. Gusto natin umasenso ka. Pero yung pag-asenso mo ay ayon sa salita ng Diyos at patuloy kang ang pag-iisip mo ay patungkol sa salita ng Diyos. Gusto mo maging matuwid. Sapagkat sinabi dito, yung hindi natural sambahin ang may likha, ang ginawa ng tao, sinamba yung linikha. Hindi natural yon. Tapos inexplain niya rin, pinaliwanag niya. Ganon din po ang mga lalaki at mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi natural yon. Ganon na ang nangyari kasi naging madilim ang kanilang pag-iisip at ang kanilang puso. No? At nakakatakot dito, ibinigay sila ng Diyos. 3 beses inulit, no? Sa chapter 1. Ibinigay sila ng Diyos sa kanilang kalikuan. At doon natin mapapansin, no? Sabi nga parang si Pharaoh sa Egypt. Kasi noong una naka-record, pinatigas ni Pharaoh, matigas ang ulo ni Pharaoh at ang puso niya. Pagkadating isang chapter, sinabi na, pinatigas ng Lord ang puso ni Pharaoh. Suko na siya eh. Sige na, umalis na kayo. Then naaralan niyo yung kwento. Pinaalis niya na yung mga Hudyo. Ayoko na. Kasi yung huling salot nila, namatay mga panganay. Pati yung anak ni Pharaoh namatay, yung hari ng Ehipto. Sige, alis na kayo. Tapos pinatigas ng Lord ang puso niya. Habulin natin sila. Dahil hahatulan sila ng Diyos at namatay ang kanyang mga kawal na gustong habulin ng Israel. Ngayon, anong sinasabi dito? Ibinigay sila ng Diyos. Kasama sa hatol o puot ng Diyos, dito sa lupa, yung lalala ka sa kasalanan mo. No? Kaya sabi natin, pag magsisi na. Kasi kung naging matigas ang ulo at puso, darating ang panahon na ang hirap mong bumalik. Mahirap pag binigay ka na. At yun naman ang nangyari sa buong katauhan. Kaya hindi sila makabalik sa Diyos, binigay, kasama tayo doon sa ating kakulitan. Pero ngayon na tayong mananampalataya, wag na tayong babalik sa ganon. Amen ba? Alalahanin natin na bagong nilalang tayo, wag tayo gagawa ng dati nating ginagawa. Yan ang linalabanan natin. No? Kaya pati sa mga ibang sulat ni Pablo sa Galatia, may laban ng espiritu at ng laman, no? The flesh and spirit. Kaya pag may mga tukso tayong sexual, may tukso tayo ng hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, ayun ay kalaban natin. Pag hindi ka na lumalaban, o minsan hindi ka lumaban, duda ako sa pagiging tunay na Kristiyano mo. No? May pagdududa ako. Pero pag patuloy kang lumalaban, nagsisisi, no? At kaya nga tayo meron restoration, may accountability tayong ginagawa para sa ilan sa atin na napunta dito sa mga malalalang kasalanan ay matanggal sa ating isip at puso. Yun. Binanggit niya, no? Yung iba-iba. Hindi lang lalaki sa lalaki, babae sa babae, pati na rin yung dahil hindi nila kinilala ang Diyos. Ano pa yung nangyari? Ang dami pong sinulat, pero hindi limitado doon. Kasama dyan yung pagkainggit. No? Minsan hindi mo alam yun, no? Na iba yung natutuwa ka, ay ang galing niya naman, nakaka-inspire siya. Iba yon doon sa parang nagngingit-ngit ka at umaasenso siya. Medyo nasasaktan ka. O gusto mong makamit din yung meron siya. No? So relax lang. Pwede naman natin ipag-pray, Lord, sana ako din maging honor student. Ay hindi na lang, Lord, yumaman na lang sana ako. No? Pero ayon sa paraan mo, Panginoon, gusto ko pa rin magpakumbaba. Kung hindi yun ang layunin mo, di okay lang, Panginoon, yan. Meron ang puso na tunay na pag-surrender kay Lord. No? Talagang pagsuko sa Panginoon. Ngunit hindi mo masama manalangin. Pero ingatan natin yung inggit na medyo galit ka. May kailangan sabihin kang hindi maganda sa ibang tao dahil naiinggit ka.
ay. Ang Pilipino daw malala ang pagkainggit. Kaya yung tinatawag na crab mentality. Ano yan? Pag umaasenso na, gustong... nakakita na tayo kayo ng mga crab sa balde. Talagang hindi nakakalabas yung iba kasi naghihilahan talaga. No? So, minsan napapansin natin, ganun ang kultura natin, ang kailangan bantayan natin yung sarili natin. Bakit? Nakikita natin sa iba pero minsan malay mo, sa loob-loob, ganun ka din. Gusto mo pantay-pantay lang kayong nagdurusa, ayaw mong may umaasenso. Hindi ganon. Kailangan nga may umasenso para matulungan yung iba. Amen ba doon? Pag umasenso ka, bigyan mo ng pagkakataon yung iba. Hindi naman ibig sabihin lahat ng ipon mo, ibigay mo. Pero yung natutunan mo, yung connection mo, baka makatulong sa iba. At kaya din sa church, nagtutulungan tayo. Pag may pinagpala ng Lord, amen, palakpak tayo. Hindi tayo yung may kailangan sabihin pa. Hindi, kilala ko yun ng bata yan. Talagang ano yan. Bata pa siya nun eh. 10 taon na yun. Siguro nagbago na naman siya. Pero naglalaro yung isip natin kasi hindi natin matanggap na yung karibal natin ng bata ay mas umaasenso kaysa sa atin. No, walang ganyanan. Amen? Pagkainggit. Ano pa? Pagkamuhi sa Diyos, kasama na yan. Yung pagsisinungaling, kasama din. Yung iba, tapos ang malala, ano yung sinabi dun sa huling natin, hindi lang nila to ginagawa, inaaprubahan pa yung iba na nagawin yon. Ano ang isang halimbawa dun nagsisinungaling ka na, tinuruan mo pa magsinungaling yung kasama mo. Ganun ng sinungaling, di ba? Kailangan kasi hindi lang siya yung magsabi noon, yung kasama niya rin para mukhang totoo. No? So, kinukumbinsi mo tuloy yung isa na huwag mong sasabihin na may usapan tayo. Huwag mong sabihin. Lalong-lalo na sa leaders. Lalong na sa tatay, sa nanay, sa mga leaders sa church. Ba't mo tinatago? No? Kaya maganda may transparency. No? Pati at mga magulang. No? Minsan, pag habang pinapalaki yung bata, nagsisinungaling tayo para lang sundin tayo. Hindi rin tama yun. Kaya minsan, conscious ako na hindi ako magsisinungaling sa mga anak ko. Pag may hiningi sa akin, sasabihin ko, hindi ko mapapangako yan, subukan natin. Pero pwedeng hindi mo pa rin makamit yan. Ayun. Kesa naman sabihin ko, oo, gawin mo lang yan. Napakarami pong kasalanan dito na may kita natin na hindi ito kompleto, itong chapter 1 hanggang dulo. Pero makikita natin na nagkasala talaga ang tao at kasama tayo doon sa guilty. No? Kasi kung hindi mo inaamin ni isa dito wala kang kasalanan, nakko, di sinungaling ka na, mas lalo kang nagkasala. Ang mundo kasi ganito yung sinasabi, ito yung mabuting tao, ito yung masamang tao. Ang sinasabi ng Biblia, lahat nagkasala. Sa harapan ng Diyos, masama tayong lahat. Hindi ibig sabihin wala tayong mabuting ginagawa. Meron tayong mabuting ginagawa, pero puot ng Diyos, pag sinabing puot ng Diyos si Pablo, ibig sabihin niya yung hatol ng Diyos at yung isa, ang kasalanan sa kanya, masasabi ko, ay personal din. No? Pero hindi yun yung puot na kagaya ng tao na nawalan lang ng pasensya, nagdabog. Hindi ganun po yung puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay grabe ang tiyaga niya sa atin. No? Kaya doon naman tayo pupunta sa sunod na ating pag-aaralan. Meron ginagamit si Pablo ng estilo ng pagsusulat, yung parang may kausap siya. No? May kausap siya na siyempre, ang kausap niya, yung Hudyo na tingin niya matuwid ka. Dahil, tingin niya meron siyang, alam niya ang batas. No? Dahil alam niya ang batas. So, hinatulan ang pagkukunwari. Yan ang unang punto natin. Basahin natin yung verse 1. Kaya't wala kang maidadahilan. Sino ka mang humahatol sa iba, sapagkat sa paghatol mo sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Sapagkat ikaw na humahatol
ay gumagawa rin ng gayon. No, ano yung itong mga kasalanan ng hintil, yung sinulat natin, uso yan sa mga hintil. Pagsasamba sa Diyos-Diyosan. No, ang Israel may batas na do not bear false witness. Ang ibig sabihin, huwag kang magsinungaling. No? Kasi itong mga hintil, hindi lang na sang-ayon sila, hindi lang sa nagkasala sila, sang-ayon pa sila pag nagkasala, yung binibigyan nila ng stamp of approval. No, nagdadawit pa. Tapos tinuturuan pa yung iba. No, ganun ang tao, di ba? Makasalanan. No, ikaw may malala ka sa bisyo, wala kang control sa paglalasing, mahirap pag mag-isa ka lang, di ba? Gusto mo may iba kang kasamang naglalasing. Sabi mo, nang pa ng iba. No? Yung ibang nang chichiks kesa may asawa na, kailang may barkada yan. Tuturuan pa yung iba. At yung ulin nga, yung sinungaling nga, kailangan turuan magsinungaling yung iba para, halimbawa po ito, nangyari ito tawang-tawa ko. Yung kaibigan ko na mananampalataya din, meron siyang mga dating kaibigan, no? Hindi mananampalataya. So biglang tumawag, nagmamakaawa, parang mabilis. Bro, basta sabihin mo magkasama tayo kagabi ha? Tinuturuan magsinungaling. Kung tumawag asawa ko sa'yo, sabihin mo ito ha? Yun ang sinasabi dito na nang dadamay pa ng iba. Kaya yun ang sa hulihan ng verse chapter 1, sinasabi, mabigat ito. Hindi lang ikaw gumagawa, nang dadamay ka pa. No? Kaya mahirap. Mahirap yung nagsisinungaling. Bakit? May tinatawag sa Biblia, yung mga tinatago, linalantad ng Diyos sa tamang panahon. No? Kung hindi sa araw ng paghahatol, no, dito sa lupa, mahirap magtago. Ito halimbawa, ito nakakatawa. Para naman matawa kayo ng konti, no? Kasi mabigat yung ating So yung kakilalan ng kakilala ko, hindi ko diretsong kakilala, kaya lang sobrang nakakatawa. So, nagda-drive siya, kasama niya misis niya. Tapos pagtingin niya sa likod, may sapatos, high heels. Naiwan ng girlfriend niya yung sapatos sa likod. Tapos katabi niya yung asawa niya. Nako. So naggasolina sila, pumunta yung asawa sa CR. So kinuha niya kagad, tinapon niya yung sapatos. Pagkarating nila sa kanilang paroroonan, sabi ng asawa niya, nasaan yung sapatos ko? So ngayon, paano niya ipapaliwanag yun? Yan. Pero yun, mag-isa lang siya. Yan ang problema pag nagkasala ka minsan lumalala, sumusunod-sunod. Kaya ang inaano ay magsisi ka na, itigil mo na. Kasi ang pinakamalala ay lumala ka. Yung isang kasalanan mo, papatungan mo pa ng isa. Tapos mahirap ka nang bumalik sa Panginoon. Yung iba, yun ang nararanasan. Marahil sa simula, wala talaga sila sa Panginoon. O marahil may panahon na tumigas lang ang puso nila na kailangan manumbalik kay Lord. Now, ikaw naman, huwag kang magpadamay. Tinuturuan ka ng masama. Yes ka din. Mukhang exciting At saka close naman kami, kaibigan ko naman siya. Sige, magsisinungaling ako para sa'yo. Minsan lang yan na sa Biblia napansin ko yung nagsinungaling ay naging maayos o hindi minasama. Yung si Rahab sa Jericho. No? Naalala niyo yun? Kung wala naman nanguusig at papatayin yung kapwa mo, huwag mong gagamitin yan. No? May mga pagkakataon yan. Hindi ko sinasabing magsinungaling ka. Yung marami iba naniniwala na dapat kahit ano mangyari, mamatay man, maging matuwid tayo. Ngunit sinasabi ko lang sa lumang tipan, ay dahil sa pananampalataya ni Rahab at may takot siya sa Diyos ng Israel, ay tinago niya, prinotektahan niya yung mga espiya na pinadala ni Joshua. Okay? So, ang kausap ni Pablo dito ay yung Hudyong nagmamarunong na tingin niya dahil
nagmamatuwid dahil siya ay may batas ng Panginoon sa lumang tipan. Na siya ay hindi katulad ng mga hintil. Pero alam naman natin yung history, yung kanilang kasaysayan na ang Israel ay sumamba din sa Diyos-Diyosan. At yung mga kalokohan ng hintil, sa ilang panahon ng kanilang kasaysayan, ay ginawa din nila. Kaya ang kausap naman ni Pablo, dito ay yung mga Hudyo na nagmamataas. Yang mga hintil na yan. Kasi ganun talaga mag-isip ang Hudyo. Kaya't wala kang maidadahilan. Sino ba kamang humahatol sa iba? Sapagkat sa paghatol mo sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili sapagkat ikaw ay humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Dito natin matututunan na kung sakali man alam mo yung kapatid mo, kaibigan mo nagkasala, ay una, ang humahatol ay ang Diyos, hindi tayo. Malinaw po ba yon? No? At pag ako'y nagtutuwid bilang pastor at kayo din bilang kapatid ng iba, ng ibang kapwa natin mananampalataya, hindi tayo tumutulong magtuwid sa iba dahil mas magaling tayo. Hindi dahil mas banal tayo. Dahil gusto natin magtulungan tayo. Kung ako man ay nagkakasala, gusto kong ituwid mo din ako. Kasi minsan hindi natin alam. O kung alaman natin, minsan may katigasan ng ulo at puso natin. Ibig sabihin, kapatid, ginagawa ko to para sa'yo. Kung ako man ay nangyari ito, gusto ko rin gawin mo yun para sa akin. So may magpapakumbaba pa rin. Kasi ang ebanghelyo lang ang sagot. No? Pero kung ang ugali natin, ay tingnan mo yan. Buti na lang, yung mga anak ko matutuwid. Hindi mo alam yon. No? Magaling kaya magtago yung mga bata. Hindi mo alam yung kalokohan nila. Alam naman sabihin nila yung kalokohan nila sa harapan mo, tatay at nanay ka. Kaya huwag ka masyadong magmataas kasi minsan wala ka lang alam. Magpakumbaba pa rin na kahit sino ay pwedeng matukso. Amen? Kaya ako po sinasabi ko sa inyo po rin na yung mga pastor, mga leaders natin, huwag niyong itataas kasi kami ligtas lang sa biyaya ng Diyos. Ngunit kailangan mamuhay kami na maging modelo sa iba. Ayan, yan naman ang kabigatan sa amin. Pag ikay nagli-lead o leader ka, yan ang kabigatan mo. Pasanin mo. Kaya kami, so mas grabe bantayan namin sa bawat isa. Pag may pagdududa, bro, sino yung kasama mo? Talagang yan po ang ng leadership. At kami po ang nagbabantayan at kinokorek po namin. Bakit? Mahalaga yan eh. Ganon din sa pamilya ko. Kailangan maging transparent parate. Nasaan ako? Sino kausap ko? Bakit? Pag ganyan ako parate, nababantayan ko ang sarili ko. Pero pag oras na, ay hindi ko sasabihin sa kanila kung nasaan ako. Hala. Ha? Tama? So sabi dito ay, huwag kang mahilig maghatol ng iba. Pero mahalaga, bantayan mo ang sarili mo. Magpakumbaba ka. Verse 2 ng chapter 2, ang point number 2, walang ligtas sa paghukom o paghahatol ng Diyos. Nalalaman nating batay sa katotohanan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng gayon. Ayun. Nalalaman natin. Sino yung kausap niya yung Hudyo? Alam nilang Hudyo ang hatol ng Diyos sa ganito. Kaya ikaw, tao, akala mo ba'y makakatakas ka sa hatol ng Diyos? Kung humahatol ka sa iba, ngunit gumagawa ka rin ng masasamang gawaing hinahatulan mo. Yun naman po ang inaano yung hypocrisy. Ang hilig mong pumuna sa iba, pero hindi mo napupuna ang sarili mo. No? Kaya po ang isang napakalagay yung prayer time. Alam mo yung prayer time na may sa isang araw, meron kang panahon na ikaw ay nagme-meditate sa iyong buhay. No? Sa miya't-maya iniisip mo, tama ba yung sinabi ko? Tama ba yung inisip ko? Kung mali, Lord, patawarin mo ako. Mabilis, dapat mabilis. Mabilis tayo humingi ng tawad sa Lord. Mabilis tayo, gusto natin malinis kagad ang ating isip at puso. No? Hindi natin pinatatagal yan kasi ayaw natin lumala tayo sa Panginoon. No? Kaya yung mga
tao, lalo na ang Asian, no? Madaling ma-offend. Ang Pinoy, ganun din. So anong dapat? Magpatawad kagad kasi nga madali tayong ma-offend. Pero pag nasanay ka magpatawad parate, darating ang time, pansin mo, hindi ka na madaling ma-offend. Kasi nagiging, alam mo, kasalanan yun na lahat ay na-offend ka. May kapaitan ka na. Tuwing naisip mo yun, may konting ngit-ngit ka na. No? Simula yan sa maliit tapos palaki ng palaki yan. Palala ng palala yan. Kaya konti pa lang, wag mo nang gawing malaki ang maliit na bagay. No? So, kailangan magpatawad na tayo sa bawat isa. Kaya tama na yung pag-uusga. Amen? Kita ko na yan, yung mga grabe ay, ganun siya. Tapos maya-maya, hintay ka lang. Kasi pag hindi yan magsisi, matitisod siya sa sarili niya. Babagsak din yan. Kaya sinasabing, pakumbaba na lang kaagad. Bakit? Na dun sa kadiliman ng isip mo. Yung tamang pananaw ay napakahalaga. So una, walang maidadahilan. Sinasabi niya dun sa Hudyo. Tapos sinabi niya sa Hudyo, alam mo naman. Walang ligtas sa paghukom o paghatol ng Diyos pag ginagawa mo din yan. So, hindi ligtas saan? Sa puot ng Diyos. Tandaan natin yung konteksto. Nasa konteksto pa rin yan ng puot o tingnan mo, sinabi ang puot ng Diyos, tapos sinabi ni Pablo dito, yung paghahatol ng Diyos. Yan ang sinasabi natin na pag binagit ni Pablo yung puot ng Diyos, ibig din sabihin yan ay yung paghahatol na matuwid. Matuwid na paghahatol ng ating Panginoon. Malinaw ba sa teksto? Yan ang pag-aaral natin. Kailangan mapatunayan natin na ito ang sabi sa teksto. Ayon sa nababasa natin. Ayon sa intensyon ng manunulat. So, hindi sapat na alam natin ang kautusan at hindi rin sapat ang na alam natin yung kautusan at hindi tama na hahatulan natin yung iba kung tayo din yun ang ginagawa. Ngayon, dahil alam natin makasalanan tayo, magpakumbaba na lang tayo, sapagkat hindi naman natin kailangang hatulan yung iba. Ang salita ng Diyos na ang humahatol doon. Kaya tayo, binabanggit lang natin yung hatol ng Diyos. At pangatlo po ay pagsisi dahil sa paghatol. Yan. Ngayon, kung titingnan natin, itong sunod na babasahin natin, yung sinasabi ni Pablo, mga sinabi niya sa Hudyo, ay alam niyang sang-ayon sila. Kasi ito yung nasa sa kanilang tradisyon. So, pero itutuloy niya. Basahin natin ang chapter 2, verses 4 o 5. O baka naman sinasamantala mo ang yaman ng kabutihan, pagtitiis at pagtiyatsaga ng Diyos. Ngayon. Bakit? Ito yung mabuti man naman ng Diyos. Tuloy lang ako sa kasalanan ko, hingi na lang ako ng tawad miya-miya. At least ma-enjoy ko yung kasalanan. Ang problema po niyan, ang kasalanan, pag ginawa mo, nagtanim ka ng masama. May bunga yan. May bunga yan na ibabalik din sa'yo. Kaya, pag nagkasala, hingi ka din tawad, erase ka agad. Lord, patawarin mo ako. Nako. Minsan may nasabi tayong hindi tama, natanim mo na yan. Paano mong babawiin? Yun ang pagsabihan mo, humingi ka ng tawad. Kausapin mo. Oo. Napakahalaga po niya. Yung nachismis mo, kailangan baguhin mo yung sinabi mo kung nalaman mo, mali pala yung nasabi ko. Marami pong ganyan. Mahirap. Na chismis, nagkaroon na ng, kasi nga yung iba, inggit, kaya magchichismis, para hindi maganda ang pananaw ng iba sa taong ito dahil may konting inggit. Tapos nalaman nila, mali pala yun. Anong gagawin mo? Sorry na lang? Hindi, ayusin mo. Kailan sabihin mo, yung nasabi ko, baguhin mo yan na hindi tama yon. Yan ang pag-aayos ng maling ginawa natin. Kaya anong mas maganda? Huwag ka na lang magsalita sa simula.
Kaya ang church nagiging maganda pag ganyan po ang mga miyembro. May spiritual maturity na iniiwasan natin yung sa makasalanang tao, yun ang kinasanayan pero hindi yan ang katuwiran ng Diyos. Kalikuan yan. No? Ito, sinasabi niya, baka naman sinasamantala mo. Maraming ganito eh. Saka na ako hingi ng tawad, papatawarin naman ako ni Lord. Minsan hindi nila sinasabi yan, pero sa likod ng isip nila, nandyan yan. No, nandyan yan. Kaya Lord, patawarin niyo po kami ay makasalanan. No? Pero dapat tayo magalak din kasi may kapatawaran tayo sa Panginoon. Kasi kung wala si Kristo, paano na yan? Taon-taon mag-aalay ka ng hayop. Kakatay ka sa saserdote. No, sa templo. Wala nang templo eh. Kaya wala ng templo. AD 70, tinanggal. Yung sinabi ng Panginoon Jesus na itong templong ito ay bawat bato ay ibig sabihin na lang wasak talaga. Winasak ng mga Romano kasi lumaban yung mga Hudyo sa mga Romano. Nagkaroon ng digmaan. Oh. Matyagain ng Diyos matiis yan. Minsan, yung hatol hindi kaagad. Yung Sodom and Gomorrah, binigyan pa ng pagkakataon. Biro mo, nanalangin sa Abraham. Kung may 10 lang matuwid na tao, walang nahanap. Kaya napaulanan. Ang Israel matagal bago na disiplina na yung mga taga-Babylonia ay nasakop sila. At nagkalat-kalat sila sa buong mundo. Kasi kasama yun sa batas ni Moises, na kung hindi nyo susundin ang aking mga utos, no, kayo'y mawawatak-watak sa buong mundo. Nawala yung kanilang bansa. At kahit panahon na ito ng sa Roma, hindi pa talaga nila naibalik. Hindi mo ba nauunawaan ang kabutihan ng Diyos ang nag-akay sa iyo tungo sa pagsisisi? No. Praise God. Yung iba, pag naisip mabuti ang Diyos, sige, gawa pa ako ng kasalanan. Baliktad po. Pag nakita natin mabuti ang Diyos, dapat magsisi tayo kasi nga mabuti siya. Kaya dapat ayusin yung pag-iisip at pananaw ng tao. God is good, di ba? Pag may sobrang fans ka, ayaw mong ma-focus sa iyo ang palakpak ng tao. Pasalamat ka sa pasasalamat ng iba. Pero anong sagot doon? Paborito kong sagot, God is good. Dahil sa kabutihan niya. Dahil mabuti ang Diyos. No? God is good. Kaya natin nagawa ito. No? God is good. Praise God yung mga 12 to 15 na campers natin. At kasama ng mga deacons, magagaling ng mga deacons, ating mga adults, tumulong po. Pero yung ating mga young adults din ang nag-lead ng yung 12 to 15. So purihin natin ang Panginoon. At may panahon na napakainit daw, pero nung bandang, yung pagdating ko po, sobrang hangin. Napakasaya nung pagdating ko po. Napakahangin. Kaya doon po sa farm ng isang member natin. At sabi po nung isang deacon, nung nakita niya yung magandang lugar, sabi niya, dapat pamilya din. Magte-tent din tayo dito. Nako, hala. Sige, kung gusto mo gawin yan, di pag-usapan natin. At pero kahit hindi family, tayo mga ma-enjoy natin yung lugar. Pero ang isa doon, mabuti ang Diyos. At ang panalangin natin ay yung mga 12 to 15 na intindihan anong ibig sabihin ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa kanyang kung sino si Jesus na siya ay Panginoon, tagapagligtas at Diyos na nagkatawang tao. Siya'y naghirap, nagdusa sa kasalanan natin at nabuhay muli. At yun ating pinapaniwalaan na dapat tayo magsisi dahil sa kanyang kabutihan at dahil din sa kanyang puot. Naintindihan ba natin na dahil ang Diyos ay matuwid, parang judge, matuwid, hindi niya pwedeng basta patawarin lahat ng tao kasi nagkasala nga ang tao.
kailangan meron din ayon sa kanyang divine law, na tawag doon ay yung substitution ng alay na karapat-dapat. That's the Old Testament law. Pinaliwanag niya na yon. No, hindi lang dumating si Kristo para magturo ng mabuting turo. Hindi lang po yun. Kung gano'n, di pareho lang siya ng ibang mga nagtuturo. Siya po ang tao, Diyos na nagkatawang tao, dinagdag niya ang pagkatao, na hindi nagkasala, kaya siya ay karapat-dapat maging alay. No? Naging sakripisyo siya. Mabuti ang Diyos, tayo ba'y magsisisi o hindi? Verse 5, ngunit dahil matigas ang iyong ulo, ito na, dahil matigas ang iyong ulo at ang puso mo'y ayaw magsisi. Mahirap dyan yung iba, naranasan ko na to eh. Sa harapan mo, opo, nagsisisi na ako. Tapos wala pang ilang araw, ayan na naman. No? Katigasan ng ulo. Kasinungalingan yung pagsisisi. No? Kumbaga, nagsisisi ako basta hindi mo ako mahuli. Pag nahuli, magsisisi uli. Kala mo ba nagsisisi ka dahil sa amin? Ito'y para sa Panginoon ang ginagawa natin, ang pagsisisi. No? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo, naalala ko yung linya ng isang komedyante. Ikaw, sobrang tigas ng ulo mo, kasing tigas ng hollow blocks. Noong una, hindi ko maintindihan. Hindi. Mas matigas ang ulo kaysa sa hollow blocks. Minsan, nasisira ng hollow blocks, buo pa yung ulo. Huwag niyo subukan sa bahay. At may namamatay din dito. No? Matigas ang iyong ulo at ang puso mo'y ayaw magsisi. Lalo na mong, ano nangyari? Lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw ng puot ng Diyos. So, yung paghahatol sa araw ng puot ng Diyos, makikita natin to sa Biblia, yung huling araw. No, yung mga hindi na tunay na nagsisi, may ibang paghahatol yan. No, pero yung tunay na nanampalataya na ang pagsisisi ay kanilang regular na habit. Yan ang, kung tunay na sa Panginoon ka, linalabanan mo yung pita ng laman mo, kaya mabilis kang nagsisisi. No? Sa awa ng Diyos. Pero kung matigas ang ulo at ayaw magsisi, pinabibigat mo ang parusa. Kaya yung sinabi, binigay sinila ng Lord sa kanilang kasamaan, kalikuan, ibig sabihin yan, para dumagdag ang kanilang hatol sa kanila dahil napupuno nila. No, napupuno nila, ang ano dun is ang imahen doon sa Revelation, yung tasa ng kanyang puot. No? Tuwing nagkakasala daw ang mga tao, pinupuno yan. Pag napuno yan, binubuhos yan. Oh. Totoo, parang tatay ko yun. Tahimik lang, tapos bigla na, di mo naintindihan, saan galing yun? Galit na galit siya. Baka ganon, pero kaya, tayo mga natigalupa, konting puot, Lord, patawarin mo, turuan niyo po kung maging magalak, kasi tanggalin niyo na po ito sa aking puso. No? So balik po tayo, no? Sa araw ng puot ng Diyos, kung kailan ihahayag ang mga kanyang makatarungang paghatol. So ihahayag. Kaya pag hinayag ang paghatol ng Diyos sa atin, siyempre pupunahin niya ano yung kasalanan mo. Kayong natatago, malalaman ng lahat. Tandaan natin yan. Ha? Kaya nung ako'y batang Kristiyano, nung naintindihan ko to, ayokong may kagawin patago. Kasi ang Diyos ang naglalabas. Minsan sa paglalabas, ginagamit niya yung ibang tao. Minsan gagamitin niya yung pagkakamali din natin. Yung mali din natin, lalabas at lalabas. Pero ang tutok natin ngayon, wala tayong dahilan bakit mabuti ang Diyos. Amen? Nananalig ba tayong mabuti ang Diyos? Pero nakakatakot din ang Diyos. Pareho po. Nakakatakot at mabuti. Pag nagsisi, alam natin patatawarin tayo. Pag totoo sa puso natin, wala tayong balak ulit-ulitin. Kung maulit mo man, hingi ka uli ng tawad.
Kaya ang Diyos ay matuwid, naghanap din siya ng paraan mapatawad tayo. Kasi lahat nga guilty. Guilty. So ano yung kaparaanan na yon? Si Jesus po ang kaparaanan. So niligtas niya tayo sa kanyang hustisya. No? God is good. Yan po kailangan maintindihan natin. Pagsasabuhay po, palagi tayong magtalaga ng panahon pagmuni-muning sa sarili. Dahil ang paghuhusga sa kasalanan ng iba kapag walang pagtingin sa sariling gawa ay pagkukunwari. Sa biyaya ng Diyos, patuloy nating suriin ang sariling pamumuhay na magdadala sa atin sa pag-amin sa sarili nating kasalanan. No? Pangalawa, walang sino man ang makakatakas sa paghuhukom o paghahatol ng Diyos kung wala si Kristo. Pag na kay Kristo, may pag-asa po tayo. Hindi na tayo hahatulan kasi tinanggap na ni Jesus yung hatol sa Kanya. Pero ano ibig sabihin yan? Mamumuhay tayo ng tulad ni Kristo. Yung tinuro ni Jesus na kasalanan yan, ayaw natin gawin yan. At makikita natin, ito ay mangyayari lamang sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Kasi kung tayo lang, hindi kaya. Hindi kaya. Pero yung salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan at ating pananalangin sa banal na Espiritu, yan ang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa pagsunod sa Diyos. Kagalakan sa pagiging mabuhay ng matuwid. No? Iwasan natin ang gumawa ng kalikuan dahil ito ay nagdadala sa paghuhukom. Kung ikay tunay naman na ng palatay nagkasala ka, ay magsisi ka lang kaagad. No? Hanggat masanay kang mawala na yon. Opo, pati yung mahirap may mga magkikwento na ang hirap magpatawad, may masamang ginawa sa kanya, pero araw-araw niyang pinatatawad sa panalangin. Habang tumatagal, buwan, taon, pagaan sa puso, hindi na ganon kabigat. Dati maisip lang yung pangalan, high blood na. No? Pero dahil araw-araw nagpapatawad, sinisigurado malinis ang puso, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ating pagpapakumbaba, nababago po tayo. Yung iba, instant. Lord, tanggalin mo to, Lord, sa puso ko. Nakakaranas din po na bigla ang pagbabago. Yan naman po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Kaya mga kapatid, kung magkasala ang ibang tao, huwag mo isipin mas magaling ka. Mas banal ka. Ay nako. Yan ang problema. Alam mo kung pagpalain ng Diyos yun, lalo na sa karunungan, wala ka nang matututunan sa Kanya kasi sarado na yung isip mo. Ganun eh. Hindi mo alam, binago na siya. Tingnan mo si Pablo. Manguusig ng simbahan, ng church. Nung una, kabado pa yung iba, totoo kaya to? Pero pag nagmatigas yung iba, ay ayoko dyan, kilala ko yan. Wala ka nang matututunan sa gagawin ng Panginoon kay Pablo. No, God is good. Pangatlo, pasalamatan natin ang Diyos at Kanyang kabutihan. Okay? Ang Kanyang pagtsatsaga at Kanyang pasensya sa atin. Dahil alam natin mabuti ang Diyos at matsagain siya sa atin, dapat magsisi tayo ng ating mga kasalanan. No? Ay, hindi, pastor, siya kasi. Oo, kung may kasalanan siya, problema niya yun sa Diyos. Ikaw, siguraduhin mo, ikaw din, mas isipin mo sarili mo. Sa kasalanan mo, wag mo ito, kasi siya. Kaya ang hirap ng buhay ko. Sasagot sila sa Panginoon. Hindi sa'yo. Ano bang kakayanan mo? Wala ka naman wala tayo. Pero sa harapan ng Diyos, siya ang lahat. Pagkatiwala mo na lang kay Lord yan. No? Kaya anong dapat natin gawin? Magsisi, magpatawad, magmahalan sa Panginoon. Amen? No?
I love you in the Lord, mga kapatid. No? Kala ng iba, yan, hindi. Ang ano niyan, ano ibig sabihin ng love sa Bible? Love is patient. Kindness. Magtsatsagaan tayo. Praise God. Amen? No? Kahit minsan, gusto mo na sabihin, ayoko sa'yo. Kapatid mo sa Panginoon yan eh. Kung ang Lord nagtsaga sa'yo, ikaw? Sino ka ba? Sino ba ako? No. God is good. Kaya yang kabutihan ng Diyos ang dapat magbalik loob sa atin. Pakinggan natin ang babala at pagsisihan na ang kasalanan ngayon. Ito naman po ang tula na ating pong sinulat at sinalin po ni ating si Brother Nick na taga San Pablo. Walang dahilan. Makinig, mahal na kapatid. Ibaling ang pandinig sa ipinapahiwatig. Ang gawaang paghuhusga sa sala ng iba, hindi magpapalaya sa hatol ng lumikha. Matuwid na paghusga ng Diyos lang ang may kaya, at walang magagawa hudyo man ang may sala. Paghusga ay di tama kung sa iyo magmumula. Ang gawain nilang masama, siya mo ring ginagawa. Lahat ay walang dahilan, Hudyo o Hentil man. Lahat ay kailangan magsisi sa kasalanan, lahat ng kalaswaan at maruming kaisipan. Lahat ay talikuran, balikloob sa katuwiran. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, gawang kasuklam-suklam, walang dahilan ang sinuman, parusa ay nakalaan. Anak ng Diyos ang parangalan. Jesus ang pangalan. Natatanging paraan, paghukom ay maiwasan. Pananampalataya sa Kanya at Kanyang mga gawa. Pag-ibig niya at tiyaga, bawat araw may biyaya. Tutulungang lumaya at talikuran ang masama upang mawala na ang bisa ng parusang inihanda. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat Lord sa iyong salita. Lahat po kami nagkasala, walang mas matuwid. Ikaw ang matuwid, Panginoon. Ikaw lamang. Kaya kailangan po namin yung ebanghelyo. Ngunit kung kami mga nananalig, paalala mo sa amin na huwag kami bumalik sa ganong pamumuhay. O huwag man kami makurious sa ganong pamumuhay at gusto pa namin subukan. Tanggalin niyo po yun sa aming isipan, sa aming puso. At nawa, ang aming tunay na kagalakan ay ikaw. Maging ang aming desires ay ikaw, Lord. Ang aming mga gusto at pagnanasa ay ikaw at ang salita ng Diyos. Lord, ikaw ang matuwid. At naiintindihan po namin, ang sangkatauhan ay liko, kasama po kami ron. Kaya kailangan namin yung ebanghelyo. Sapagkat yon ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. At ang matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. At ito po ay araw-araw kaming nananampalataya sa iyo. Ngunit alam po namin may panahon na kami linigtas mo, kami itinuwid mo dahil kay Jesus. Salamat, Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, God bless you. Good morning po.